Maraming salamat, attorney, sa inyong oras at panahon na ibinigay po ninyo sa programa. Okay, suma total, ilan na po ang mga luxury cars na nakumpiska ng Bureau of Customs sa mga diskaya? Attorney. Kahapon po, nabuo na po natin yung 28 na luxury vehicles. Lahat po ito ay naselyuhan na ng Bureau of Customs. Nakordon na rin po yung area kung saan nakalagay itong 28 na ito. At kumalap na rin po tayo ng mga dokumento. Nag-submit naman din po ng mga dokumento ang Pamilya Diskaya. Sa kasalukuyan po, ongoing po yung ating preliminary checking, dahil kailangan po talaga nating i-validate. Napakalinaw po nung sinabi ng ating Commissioner Ariel Nepomuceno. Kailangan po talagang accurate yung ating magiging findings dito. At dito po papasok yung pagtatahi natin, pagbabangga natin sa mga dokumento ng Land Transportation Office, ng Bureau of Customs. Dahil ang sadya lang naman po ng Bureau of Customs dito ay ma-check kung tama po ba yung naging proseso ng importasyon at kung tama din po ba yung nabayarang customs duties at taxes. Okay. 28, ito na po ang lahat ng mga sasakyan na nakita ng Bureau of Customs na nasa parking area, parking lot ng mga diskaya. To be accurate po, nung pong nag-serve tayo ng search warrant, dalawa po yung nakita natin doon, nasaklaw po ng search warrant. Nung kinagabihan po nung araw na yon, nag-surrender po sila ng 7 pa. At nung sumunod na araw ay naging 3. Kahapon naman po ay kanilang voluntaryong sinuko na rin itong 16 na sasakyan, kung kaya dito po tayo makakarating sa 28 na total number. Opo. Kasi may mga lumalabas na nasa mahigit 40. Sabi naman ni Senator Jinggoy, nasa 80. Ito ba'y bine-verify din o kayo ho ba'y gumagawa din ng mga hagbang para malaman yung ano rito, yung kung ano yung totoo, kung ilan ba talaga ang sasakyan na meron ang mga diskaya, attorney? Tama po yan, unang-una po, nire-respeto po natin yung pati ni Senator Jinggoy. Opo. Pero sa amin pong surveillance at investigation, pagpatungkol po sa luxury cars, ibig po sabihin yung baka po dumaan sa importasyon o kaya baka po nabili sa mga piling dealership, mas mababa po yung numero. Baka po kasi yung 80 na nababanggit ay nasasaklaw din po yung mga sasakyang nabili na po dito sa Pilipinas. Dito lang. Kumbaga po yung mga brands na available po dito, So, yun po yung tinitingnan nating numero. At chine-check din po kasi natin yung mga pangalan ng registered owners dahil gusto po nating matiyak na yung ating tinutumbok ay yung nakapangalan po sa Pamilya Diskaya o kaya dun sa kanilang mga kumpanya. Kapag local brands lang, dito lang, may mga local dealers, hindi nyo na po saklaw yun. Hindi nakasama sa pag-iimbestiga ng Bureau of Customs. Ano po ulit yun? Nag-choppy po? Kapag local brands, dito lang nila binili. May local dealer, attorney. So hindi nyo na yun sinisiyasat pa, sinisilip. Tama po, kapag ito po ay locally purchased, sinisilip pa rin po natin yung papeles nito kung tugma pa rin po yung kabayaran ng customs duty and taxes. Pero yun po kasing proseso ng importasyon. Kaya po kasi natin sinecheck ito dahil meron din po itong kasamang regulatory function. Pinoproteksyonan po kasi ng ating pag-i-impose ng mas mataas na customs duty and taxes. Ito po mga local car dealerships. Dahil gusto po natin yung pong locally purchased ng tangkilikin. Pero kung gusto nyo po talaga magparating ng mga mamahaling sasakyan, kaya po siya nagkakaroon ng mas mataas na computation for customs duties and taxes. Okay. Dito ho sa 28 na luxury cars na nabanggit po ninyo, na nasa kustodiya na po ng Bureau of Customs ngayon, meron na ho ba kayong mga nakita rito sa 28 na mga violasyon? Sa ngayon po, very like what I said po, very early pa po sa ating investigasyon dahil binabangga pa po natin yung mga dokumento ng LTO, pati po yung records ng BOC
sa atin pong lodgement system, pati na rin po yung mga certificates of payment. No? Oho. Ano naman din po, no? Just to put some context, kahapon lang din po natin na kumpleto at na-proseso yung pagkukuha po ng mga VIN number, yung pong mga ORCR, yung pong pagsiselyo ng mga sasakyan. So, pagbalik po nung team kahapon, medyo hapon na rin po, no? But Opo. ongoing po yan today. Yun nga lang po, very early pa po in the investigation para masabi po nating merong conclusive tayong ma-arrive na masasabi. At ang sabi nga po ng ating commissioner, ang gusto niya ay bago tayo magkaroon ng pronouncement ay talagang valid at talagang sigurado tayo sa ating mga konklusyon na suportado po ng kaukulang ebidensya. Okay. Gusto ko lang din po kunin sa inyo po mismo yung nabasa ko pong item kahapon na sinasabi may mga nakitaan na walang records mula rito sa mga sasakyan na kumpiska. Ito ba ho ay inyo pong kinukumpirma? O doon pa rin po kayo sa binabanggit nyo ngayon na so far hanggang ngayon, binavalidate nyo pa lahat, no? Yung mga dokumento ng mga sasakyan na nakumpiska rito sa mga diskaya, itong mga luxury cars. Sir, pasensya na po, mobile ako. Ano po yung 8 po? Oo. Yung binabanggit na walang records, may mga ganun ho ba kayong nadiskubre na sa mga sasakyan o wala pa? Ito po ba yung sa HPG po? Opo. Linawin ko lang po yung aspetong yan. No? Posible po kasing narehistro, posible po kasing hindi siya nagkaroon ng kahit anong traffic violation at yun po ang jurisdiction ng HPG. No? Oo. Pero patungkol po sa proseso ng importasyon, tingin ko po hindi naman po masasaklaw ng statement na yon itong aspetong ito dahil ang mga dokumento nito, ang mga certificates of payment, yung ating registration sa ating system, yung import entry po, nasa po. Opo. Pero sa panig ng mga diskaya, kompleto naman ho ang naisumiti sa inyo na mga dokumento mula rito sa mga luxury cars itong 28? Sa ngayon po, ang masasabi ko lang po, may mga sinabit silang mga ORCR. As to kompleto po or kung updated po, ano pa po natin, no? Ipoproseso pa po natin. Very raw pa po yung stage na to dahil kumbaga po parang submission pa lang po eh. Hindi pa po natin nahihimay bawat isa ang mga dokumento. At gaya po ng aking nabanggit, pagbabanggain pa po natin ang mga dokumentong galing po sa LTO, doon naman po sa system ng Bureau of Customs. Oo. So, ang inyo pong saklaw ay gusto lang pong malaman ng Bureau of Customs kung ito ho ba ay legal na import rito sa Pilipinas at hindi po ito smuggled. Tama po yan. At kung nagbayad tama ng din pong nabayarang duties and taxes. O, yun. Kung doon sa usapin naman, no, sa kung ito ay nabili galing sa bulsa ng taumbayan sa anomalya, wala na ho kayong saklaw doon. Yun po siguro ay magiging nasa poder na po siguro ng BIR yan, no? Opo. Yung pong capacity to pay, yung pong pagtugma ng ability nila to purchase yung mga ganitong value na vehicles. Opo. Na ibabangga naman siguro sa kanilang mga ITR. Baka po sa poder na po ng BIR po yan. Opo. Kung sakasakali, dumabas po sa ginagawa po ninyong investigation rito sa 28 na luxury cars, na dumaan naman sa tamang proseso, nagbayad din ng tamang buwis, may ibabalik uli yan sa kanila. Tama po yan, no? Yun nga po yung ating sinasabi na kung wala naman po silang itinatago, kung tingin po nila ay dumaan po talaga sa legal na proseso at nabayaran yung kaukulang customs duty sa taxes, wala po silang dapat ipangamba, no? Hindi po magkakaroon ng basis ang pamahalaan upang mag-issue ng seizure. Dahil kung nabayaran naman po ang importasyon nila, taxes, may karapatan naman po silang pagmamay-ari ito. Ito kung sakasakali lang, attorney, no, may mga nakita ho kayo dyan na hindi dumaan sa tamang proseso at hindi nagbayad ng buwis at posibleng smuggled. Ano pong mangyayari dyan sa mga sasakyan nila?
Ang pagkatapos po niya, no, meron pong kapangyarihan ang BOC na mag-issue ng warrant of seizure and detention. Mhm. At kapag ito po ay na-seize na sa pamahalaan, dyan na po papasok yung iba't ibang remedies ng ating pamahalaan. Pwede po natin itong sirain, O i-auction. pwede rin po natin i-auction. No? Pero sa pananaw po ng ating commissioner, considering na rin po yung kalagayan ng ating bansa, baka po mas mainam na gawin po nating revenue ang mga ganitong bagay. Assuming na talaga pong i-seizure po natin ito, no? Dahil mas kinakailangan po natin magkaroon ng pondo upang makabawas naman sa ating pangangailangan mangutang. Opo, pero gaya ng binabanggit nyo nga kanina, Atty. Hilaw pa no, yung ganong klaseng konklusyon sa ngayon kasi sinisiyasan nyo pa ang mga dokumento nitong mga luxury cars na nakumpiska po ninyo ng Bureau of Customs sa mga diskaya. Totoo po yan, no? At gaya po na kinabanggit, yung pong 16 na sasakyang prinoseso kahapon, very raw pa po yung data. Siguro po, humihingi po kami siguro ng 1 hanggang 2 linggo para po talagang conclusive, supported by evidence ang ating magiging findings. Pero makakaasa naman po kayo, magiging objective ang BOC dito, magiging transparent. At wala rin po tayong sasandahin, nabanggit po ni Commissioner, no? Kung sakasakali, no, na may mapapatunayan, na may sabwatan, pati na rin sa aming mga hanay, ay equal po yung ating magiging application ng batas. Mananagot po ang mga dapat managot. Oo. Ito bang mga brands ng mga sasakyan na na-purchase ng mga diskaya? Ito ba karamihan ay walang mga local dealers? Sa totoo lang po, yung iba po dyan, tingin ko po wala pong local dealers. No? Pero pasensya po kayo, hindi po talaga ako familiar sa mga Oo nga. sasakyan. Hindi po tayo ganun kahilig sa sasakyan. Oo nga. Pero ang masasabi ko po sa personal, ngayon ko rin lang po nababanggit yung mga ibang pangalan dyan, yung ibang mga modelo. Oo. So sa akin palagay po, baka po walang local dealers ang iba sa mga yan. Ako nga, hindi familiar to sa akin, attorney. Kasi mahirap talaga pag pag hanggang ano lang tayo, second hand attorney na. Yung mga local na sasakyan. Yung iba rito, hindi ko kilala eh. Yung mga pangalan. Ay, Opo, nako. saka yung iba naman po dyan na kahit may local brand available, yung modelo naman po ay hindi rin po binibenta sa local market. So, andun pa rin po talaga yung yung pangangailangan ng importasyon as a process upang madala yung mga ganyang sasakyan dito sa ating bansa. Ayun. Okay, maisingit ko na rin, attorney, kung ano po yung mga programa at ginagawa, mga pagbabago na ginagawa ng Bureau of Customs. Ilang buwan ho ba nakaupo si Commissioner? Opo. Sa aking tansya po, parang 2 buwan pa lang po kami. Oo, 2 buwan pa lang. 2 buwan pa lang po yung aming assumption dito sa Bureau of Customs. So ano na po yung mga pagbabago na ginawa po ninyo dyan sa Bureau of Customs? Well, alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo, no? 2 lang naman po talaga yung pinaka-main objective na binigay sa ating commissioner. Yun nga po, no? Hitting the target sa revenue collection at ikalawa po yung good governance, no? Siguro po sa aspeto ng good governance, yung mga unang mga issuances ng ating commissioner, very clear naman po, no? Meron po tayo yung yung no-take policy, ni-reiterate po natin 'yan. Yung pong ating memorandum para sa disclosure sa mga BOC personnel at officials na merong interest sa customs brokerage na pinagbabawalan na po natin. Opo. At meron din po tayong mga iba't iba pang mga pamamaraan, no, upang masunod itong good governance na iniutos ng ating Pangulo. Patungkol naman po sa revenue collection, meron po tayong niluluto na pag-upgrade ng ating system, no? Nasa initial stage pa po ito, pero kinakailangan po talaga nating mag-upgrade ng ating teknolohiya. At nang sa ganun, marami po kasing ma-address kahit po sabihin nating upgrade lang po ng technology, ma-address po niya yung proper revenue collection at mas importante po, ma-address rin po niya yung issue ng corruption dahil mababawasan po yung human intervention. So, ilan pa lang po yan sa mga naumpisahan na po natin at ipagpapatuloy po ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Opo. Doon naman sa utos ng Pangulo na lifestyle check sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno, kawani ng gobyerno. Kayo dyan sa Bureau of Customs, isa din sa mga lumalabas dati, di ba, na mga balibalita patungkol sa lifestyle ng ilang mga
empleyado ng Bureau of Customs na medyo kapansin-kapansin din, di ba, sa taong bayan. Ano ho ang tugon rito ni Commissioner Nepomuceno? Tama po yan, no? Malinaw naman po yung direktiba ng ating Pangulo at napangunahan niyo na po kami, pero sa akin pong pagkakaalam ay magkakaroon po tayo ng issuance patungkol po dyan, patungkol naman sa ating mga hanay, no? Oho. Kasi mahirap naman pong sabihin na tayo ay nanguhuli at nag-iimbestiga ng mga nasa labas Correct. sa kanilang lifestyle, sa Oo. mga sasakyang kanilang binibili, pero hindi naman din kami tumitingin sa aming mga hanay. So, meron po tayong magiging issuance patungkol po dyan. Napangunahan nyo lang po kami, pero malapit-lapit na po yun. Mm-mm. Ilalabas din po namin yan. Meron din po ba kayong mga iniimbestigang mga empleyado dyan sa loob ng Bureau of Customs na kakaiba yung lifestyle nila, attorney? Actually, sa totoo po, hindi ko lang po talaga madidisclose yung specifics, no? Oho. Pero meron naman din po tayong mga tinitingnan kasi meron din po tayong mga natatanggap na reports, no, sa 8888. Meron pong mga email, no? So meron naman ongoing po 'yan, no? Meron pong mga investigasyon, meron pong mga intelligence gathering patungkol sa mga complaints na ito. Mhm. Patungkol naman din sa hanay ng Bureau of Customs. Ayan. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming po salamat sa pagkakataon. Magandang umaga po. Commissioner, mga